Mga kababayan at kaibigan, ang panganay na anak ng pamilyang Turner mula sa Central Plains, Adam Turner, ay bumalik na matapos ang 3 taon ng pagsasanay. Musika, chess, pagsusulat at pagpipinta. Nakuha ko na lahat yon. Yung aking talento sa martial arts, walang tatalo sa buong mundo. Bumalik ako ngayon para lang sabihin sa inyo, at kay tatay, na ako, si Adam Turner, ay may napatunayan na rin sa sarili ko. Ma, tingnan mo. Dalawang typographical error yan. Hahaha, ay, Grabe. Hahaha, walong salita, dalawa mali pa. Saan kaya nanggaling tong taong to na? Mukhang hindi marunong magbasa. Hahaha. Hindi ibig sabihin na kulang sa aral, kulang din sa talento. Oh, siya. Ganito na lang. Kilala niyo ba ang hari ng musika mula sa Hilaga at ang grandmaster ng chess mula sa Timog Dagat? Narinig niyo naman siguro, di ba? Siyempre naman. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Nag-chess ako gamit ang isang kamay. Tapos nagtutugtog ng musika ang kabila. Sa isang iglap, tinambakan ko sila ng sobra. Kaya napahiya talaga sila. Pagkatapos nun, pareho silang lumuhod at nakiusap na turuan ko sila. Ay, ang talento mo sa pagbibiro, ibang klase talaga. Oh, hindi kayo naniniwala? Sige, ganito, ipapakita ko sa inyo ng ilan sa mga kaya ko. Ano kayang pwedeng gawin? Subukan natin ng kaunting magic. Patawag ng hangin at ulan. Sa bisa ng kapangyarihan, Jesus, lumitaw ka. Sa bisa ng kapangyarihan, Jesus, lumitaw ka. Mabasag. Grabe, may Diyos talaga. So ikaw pala, ang panganay na anak ng pamilyang Turner mula sa gitnang plains. Oo, ako nga yun. Anong kailangan mo? Isama mo ako sa inyo. Ha? Gusto mong sumama sa bahay namin? Ay, Malayo pa ba? malapit na sa amin. Ayun na lang sa unahan. Pero, hindi mo pa rin sinasabi kung sino ka. Inutusan ako ng ninuno mo, si Louis Turner, para tulungan kang maging ika-57 na tagapagmana ng pamilyang Turner. Ikaw, kilala mo ang ninuno ko? Matagal na kaming magkaibigan noon. Matagal nang patay. Ang ninuno ko, mahigit 1,000 taon na. Tapos, magkaibigan kayo? Ibig sabihin, lampas 1,000 taon ka na? Sakto, 1,206 na taon ako, kaya base sa edad. Dapat tawagin mo akong lola sa lahi. Ha. Normal lang na hindi ka maniwala, pero hindi yan mahalaga. Naniniwala ako. Sobra akong naniniwala. Ay, tingnan mo. Gawan mo ako ng pabor. At wag mo nang alalahanin kung tatawagin kitang ganun minsan. Uulitin ko pang tawagin kang lola sa lahi ng 100 beses. Ano bang kailangan? Dito ka lang. Huwag kang gagalaw. Panatilihin mong steady ka lang, ha? Hintayin mo lang ako. Babalik ako. Ay. Ang weird kumilos ng lalaking to, tsaka ang kulit magsalita. Luko-luko talaga siya. Bakit kaya pinilit ni Louis na ang isang siraulo ang gawing ika-57 na tagapagmana? Hawakan mo. Sige na, isuot mo. Para Santo. Hey, dati, palaging sinasabi ng tatay ko na wala akong kwentang talunan. Pero ngayon, may mga sikreto na akong kakayahan. At uuwi akong matagumpay. Kung mag-aasawa ako ng kasing ganda mo, hindi ba panalo na talaga yon? Grabe ka, manyak ka. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan. Oy. Sandali nga.
Parang pabor na rin. Pagkatapos nito, tatawagin kitang lola sa lahi ng 100 beses. Deal ba? Nandito ako para tulungan kang maging tagapagmana ng pamilyang Turner. Sumunod ka lang sa lahat ng sasabihin ko. Naintindihan mo? Huwag kang mag-alala, asawa. Susunod ako sa iyo. Ang tanga-tanga naman itong babaeng to. Eldest son, na, ako ng Turner. Kailangan pa bang tulungan sa tagapagmana? Ay, Ang pagiging tagapagmana ng Turner, akin lang talaga yon. Bakit palaging hinahadlang anak? Kung sino man sa inyo ang hindi kumbinsido ngayon, lumapit na lang. Haha, ate, nakita mo? Lahat sila sang-ayon na ako ang magiging tagapagmana. Tingnan mo naman ang sarili mo. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Tumahimik ka. Ayon sa tradisyon ng pamilya Turner, ang panganay ang nagmamana. Ni hindi pa lumalamig ang katawan ni Papa sa libingan, pero gumagawa ka na ng kahiyahiyang bagay. Hindi ka ba natatakot na magdala ng gulo sa pamilya Turner? Yung pagpayag mong si Adam na walang kwenta ang maging tagapagmana, iyan ang tunay na kapahamakan sa pamilya Turner. Miss Turner, tama si Madam. Tumigil ka na sa katigasan ng ulo mo. Bukod pa diyan, Nawawala si Mr. Adam ng 3 taon na. Walang nakakaalam kung buhay pa siya o patay na. gusto ko siyang makita ng buhay o makita ang katawan niya. Hanggang may balita pa tungkol sa kanya, nasa kanya pa rin ang posisyon ng tagapagmana. Walang hiya. Masyado ba akong mabait sa'yo? Makinig ka. Mas okay kung namatay na lang ang walang kwentang yon. Kung maglakas loob siyang bumalik, ako ang unang papatay sa kanya. Yung paborito kong si Dad, ang pinakaastig mong anak bumalik na. Nandito na ako. Oh, paano yan? Nagulat ka ba? Hindi mo in-expect? Tay. Tay, hindi mo pa nga nakikita kung gaano kagaling ang anak mo. Paano ka naman namatay? Gusto ko sanang bumalik para ipakita sa iyo ang mga natutunan kong martial arts. Nagdadalamhati ba siya o nagsiselebra? Ate. Anong nangyayari? Laging malusog si tatay. Paano siya? Nagkasakit ng malubha si ama 3 araw na ang nakaraan at pumanaw na siya. Imposible. Isa si ama sa mga magaling sa martial arts. Paano siya mamamatay bigla sa sakit? May mali dito. Hindi ito tugma sa nangyari. Makinig kayong lahat. Gusto kong buksan ang kabaong para mag-autopsy. Ano? Buksan ang kabaong. Ang kapal ng mukha mo, patay na siya. Tapos gusto mo pa ring buksan ang kabaong? Hindi mo ba siya papayagang magpahinga ng tahimik? Hemp! Hindi ako naniniwala na namatay ang ama ko dahil lang sa malubhang sakit. Makinig kayong lahat sa utos ko. Bilang ika, 57 henerasyon ng tagapagmana ng pamilya Turner, inuutos ko sa inyo na buksan ninyo agad ang kabaong. Sandali lang. Anong sabi mo? Bilang ano? Sabi ko, bilang ika, 57 henerasyon na, tagapagmana ng pamilya Turner. Anong problema? Ha ha ha. Si. Kung ganon. Security. Dakpin yan. Patayin agad pag nakita. Ginoong Adam, patawarin mo ako. Gusto kong makita kung sino ang magtatangkang kumilos. Ngayon, ako na ang mamumuno sa pamilya. Sino mang susubok na pigilan ako. Ay, alisin ko. ang kapal ng mukha mo. Ang tatay mo ay nilason hanggang mamatay. Ano? 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 Sinasabi mong ang tatay ko ay nilason hanggang mamatay? Tama yon. Saan galing ang mokong na to? Ang tapang mo namang umasta rito? Ma, anong nangyayari? Bruha ka. Anong ginawa mo sa nanay ko? Dapat maparusahan ang bastos. Ikaw talaga, hinahanap mo yan. Mga guwardiya, dakpin siya. Ang Turner family ay may 1,000 taon ng legacy, pero wala ka talagang breeding. Kung hindi dahil sa ninuno ng Turner family, matagal na kayong naglaho lahat. Sino ka ba talaga?
Nasa akin ang pamana ng Turner family na Jade. Sino man ang makakita sa Jade na ito ay para na ring nakikita ang ninuno ng Turner family. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na sumuway sa akin. Ito nga ang pamana ng Turner family na Jade. Ito paano niya nagkuha to? Uy. Mukhang ito nga ang pamana ng Turner family natin. Saan mo nakuha yan? Saan mo yan ninakaw? Nasa akin ang pamana ng Turner family na Jade. Mga disipulo ng Turner family, makinig sa utos ko. Adam Turner. Sa ngalan ng ninuno ng Turner family, itinatalaga kita bilang ika-57 na henerasyon na tagapagmana ng Turner family. Susunod kami sa utos ng ninuno. Pagbati, ninuno. Pagbati, ninuno. Ethan Turner, ano pa ang masasabi mo? Ikaw kayo talaga. Tumayo na ang lahat. Tumayo na. Dahil lang sa isang bato. Ipapasa niyo ang Turner family sa talunan na to? Tama si Ethan. Ang 1,000-year legacy ng Turner family nat. Anong posisyon ng tagapagmana? Hindi pwedeng magpasya dahil lang sa isang bato. Pagbati, ikalawang master. Pagbati, ikalawang master. Lahat, tumayo po kayo. Salamat, pangalawang amo. Sino ka ba? Anong lakas ng loob mo labagin? Ang mga patakaran ng pamilyang Turner, paano mo nagagawang magkapagsalita ng ganyan? Miss, hindi ko alam. Saan galing ang jade mo? Kung ginamit mo yun para humiling sa akin ng ibang bagay, ako, si George Turner, hindi man lang ako kikipo. Pero ngayon, ang usapin tungkol sa tagapagmana ng pamilyang Turner, hindi biro to. Kaya pakiusap, miss. Bawiin mo na lang ang hinihiling mo. Parang seryoso ka talagang. Lalabagin ang mga patakaran ng pamilyang Turner. Mga patakaran? Kalimutan mo na yon. Bato lang naman yan. Ano? Gusto mo bang ipamana? Sa isang tanga? Akala mo ba? Wala na kaming ibang pagpipilian? Tama. At itong Jade, hindi pa nga natin alam kung totoo yan. Simulat sa pool, tinatanong mo ang mga patakaran ng pamilyang Turner para sa tingin mo, paano dapat pagdesisyonan ang pamana ng pamilyang Turner? Ang negosyo ng pamilyang Turner natural lang. Napamunuan ng pinakakarapat-dapat. Narinig mo yon? Pamunuan ng pinakakarapat-dapat. Tanga ang magpapatuloy sa pamanang Turner? Managinip ka na lang. Ethan, dali, magpasalamat ka sa pangalawang amo. Nagpapasalamat si Ethan. Adam, salamat po Mr. George. Bakit siya na namang walang silbi? Sinabi ni Mr. George na dapat ang pinakakarapat-dapat ang mamuno. Anong pinasasalamat mo? Hindi ba sabi niya? Ang pinakakarapat-dapat? At ako ang pinakaangkop na tagapagmana ng pamilyang Turner. Ako. Ang karapat-dapat. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ay, anong nakakatawa? Bakit ka natatawa? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Tama na. Tigilan nyo na ang pagtatalo. Dahil marami pa rin. Duda sa kakayahan ni Adam, simulan na natin. Ang formasyong eksekusyon ng siyam na impyerno para siya. At si Ethan ay maglaban ng patas. 9 Hells Execution Formation? Ito ba ang formation ng Turner family, Kira? Ito ang formation ng pagkatay ng Turner family. Kapag ginamit ang 9 hells, tiyak na may pupugutan ng dulo. Ginoong George, hindi ito talaga pwede. Malaking bagay ito. Pag sinimulan ang formation na ito, may mamamatay talaga. Maliban na lang kung ito ang pinaka-importanting bagay, kundi hindi natin pwedeng ipakita basta-basta ang formation na to. Ngayon ang laban para sa tagapagmana. Hindi ba ito ang pinaka-importanting bagay? Tama. Kung gusto mong maging tagapagmana, dapat may totoong kakayahan ka. Uy, Adam, kaya mo ba ang formation na to? Bakit hindi ko kakayanin? Formation lang naman yan. Adam, nasiraan ka na ba? May mamamatay dito. Alam ko. Bakit? Basta. Hindi naman ako ang mamamatay. Sige na, simulan natin. Okay. 9 Hells Execution Formation. Death Chess. Simulan na. Itong Death Chess, talagang napakalupit ng pangalan. Kahit ilang metro pa lang ang layo ko, ramdam ko na ang malamig na intensyon para pumatay. Bawat hakbang, bitag ng kamatayan. Kapag hindi maresolba sa loob ng siyam na hakbang, mag-a-activate ang killing array. Kahit immortal pa ang dumating, walang magagawa. Uy, talunan, ikaw muna. Sandali. Ako ang sasabak.
sa halip na si Adam. Julia, actually, kaya ko naman mag-isa. Sigilan mo yan. Hindi ka lang panganay na anak ng Turner family, kundi nakatatanda ko rin kapatid. Basta nandito ako, hindi ko hahayaang saktan kanila. Nakakatakot talaga ang endgame na to. Isang sulyap lang, ganito na kalala ang nangyari. Atiko, sa palagay ko, dapat mo na lang talagang bitawan to. Hindi mo nga malapitan ang endgame na to. Bakit mo pa ipagpapalit ang buhay mo nang wala namang saysay? Hanggat may hininga pa ako, hindi ko hahayaang magtagumpay ang plano mo. Anong ginagawa mo? Nasira ka na. Lumabas ka dyan. Mapapatay ka niyan. Huwag kang mag-alala, Julia. Ikaw ang nagprotekta sa akin mula pa noon. Bilang kuya mo, paano ko hahayaang malagay sa panganib ang buhay mo? Hindi ko inakala na ang taong to may lakas din pala ng loob. Sina, kuya mo ako. Ipauna na kita para hindi mo masabi na inaapi ko ang mas bata. Kung ganon, hindi na ako magpapatalo. Maganda ang galaw mo. Ang paglalagay mo ng piyesa dito, nakablock na ang sentro ng endgame. Kung hindi niya malutas to, sa loob ng 9 na galaw, mag-a-activate ang killing array. Sigurado, mamamatay siya. Hoy, Tanga, ikaw naman. Hoy, Tanga, ikaw naman. Hindi malulutas ni Adam ang endgame na to. Suko na tayo sa round na to. Bitawan mo. Gusto mo ba talagang makita si Adam na masayang ang buhay nang wala lang? Huwag kang mag-alala. Siya hindi matatalo. Walang alam si Adam sa chess. Pinapagawa mo sa kanya to, parang pinapadala mo lang siya sa kamatayan. Hindi na mahalaga kung marunong siya sa chess. Ang importante ay, gusto ko siyang manalo. At siguradong mananalo siya. Unang galaw. Tama sa balikat, 6-4. Sino ang kausap ko? Ako to. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Sa loob ng 7 galaw, mababali mo ang tabla. 7 galaw? Seryoso ka ba? Ano? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang 7 galaw para manalo, masyadong pabaya. Kapag natalo ko ang kalaban, hindi kailanman lumalagpas sa 3 galaw. Walang pag-asa ang gago na to. Walang pag-asa ang gago na to. Haha, walang silbi ka. Alam mo ba paano maglaro? Kung hindi mo alam, bibili kita ng trumpo. Pumunta ka sa daycare malapit dito at maglaro ka doon. Haha. Ikaw ang dapat nasa daycare. Mukhang kailangan ko nang ipakita sa iyo kung ano talaga ang kaya ko. Big Dipper, Sina, Hiwalay. Nanalo siya. Natalo ka sa isang galaw lang. Ito, hindi talaga kapani-paniwala ito. Sabi ko nga, sa normal na laro, 3 galaw ang gagamitin ko. Pero kung kalaban ka, 1 galaw lang sapat na. Imposible. Tanging ang Grandmaster ng chess ang pwedeng manalo sa 1 galaw lang. Sabihin mo nga, nandaya ka ba? Wala ka namang silbi, kaya tigilan mo ang pagdrama. Yung Grandmaster ng chess na binanggit mo, kung humarap sa akin ang mokong na yon, luluhod siya at tatawagin akong master. At ikaw, wala ka lang talaga. Ay, Tanga. Astig, panalo tayo? Miss, ang galing mo. Salamat. Hindi. Siya mismo ang gumalaw noon. Ano? Siya ba mismo gumawa niyon? Julia, ano sa tingin mo? Hindi ba ang galing ng kuya mo? Tinakot mo ako kanina ha. Buti na lang sinuwerte ka. Tama ang pinili mong galaw. Pero yung paparating na music performance at calligraphy competition, delikado rin yun. Dapat mag-ingat ka. Huwag mong subukan maging bida-bida. Julia, halata naman na galing ko yon. Paano naging tsamba yon? Oo nga. Galing mo lahat yan. Naniniwala ako sa'yo. Pero makinig kang mabuti sa sasabihin ng dalaga na to. Gets mo? Ganoon talaga. Ang bias ng tao, parang bundok sa puso nila. Miss, paano natin malalampasan ang music challenge? Ang musika, kailangan ng damdamin at talento. Hindi gagana ang tulong mula sa labas. Dapat nating isuko ang round na to. Sa 2 round, calligraphy, siguradong tutulungan ko siya. At ganun lang, Adam, pakinggan mo. Nasaan siya? Anong ginagawa mo? Baba ka dyan. Adam,
Sinuwerte ka lang sa isang round kanina. Ngayon, gagawin kitang parang pinira-pirasong papel. Mag-ingat ka. Panahon na para kumilos ako. Ang sinaunang himig ni Rakshasa. Imposible. Ang sinaunang himig ni Rakshasa ay nilikha ni dakilang Maestro Oscar. Nawala na ito mahigit 100 taon na ang nakalipas. Paano niya ito maaaring malaman? Tumakbo na. Tigil na! Itigil mo ang kamay mong lintik na yan. Ngayon, patayin mo siya. Ethan, ayos ka lang ba? Sa awa ng Diyos, hindi naman nabaliw si Adam. Kung talagang napatay niya si Ethan, sobrang gugulo sana ang lahat. Oh, paano? Ethan, magpapatalo ka ba? Oh, hindi? Hindi ako naniniwalang kaya mo talagang patayin ako. Singa na. Nagpapatalo na ako. Sumusuko na ako. Ethan, hindi ko naman talaga gustong makisali sa mga kalokohan mo. At wala akong pakialam sa labanan para ang posisyon ng tagapagmana. Pero ikaw, paulit-ulit mo akong tinutulak. Kahit sinubukan mong ipapatay ako. Dahil lang, isa ka sa Turner. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung mangyari ulit, puputulin ko ang ulo mo. Puputulin ko ang ulo mo sa isang iglap lang. Mga kaibigan, alam kong minamaliit niyo ako dahil ayaw niyo akong maging tagapagmana. Ibig sabihin, hindi na mahalaga ang posisyong to. Adam, ano man ang piliin mo, suportado kita. Julia, pero parang hindi. Kapani-paniwala ang pagkamatay ni Father. Makinig kayong lahat. Ngayon bubuksan ko ang kabaong para sa autopsy. Kung may pipigil sa akin, huwag niyong sisihin ako kung hindi ako magpapakita ng awa. Mukhang mali ang pagkakakilala ko sa kanya. Malawak ang pangunawa ng taong to. Nakikita ang buong larawan at wala siyang ambisyon sa yaman o kasikatan. Kung siya ang maging tagapagmana, makakatahimik na ang kaluluwa ni Louis Turner. Dad, para malaman ang katotohanan, patawarin mo ako sa kawalang galang ko ngayon. Wala akong magawa kundi gambalain ka. Pero, pag nahanap ko ang tunay na salarin, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya. Para sa'yo at ipaghihiganti kita. Anong nangyayari? Hindi maaari. 3 araw na ang nakalipas. Ako ang naglagay kay Mr. Turner sa kabaong. Paano siya bigla na lang nawala? Ethan, isang beses lang akong magtatanong sa'yo. Ikaw ba ang may gawa nito? Hindi ako. Talagang hindi ako. Sumusumpa ako sa Diyos. Adam, hindi siya nagsisinungaling. 3 araw na ang nakalipas, nakita ko mismo si Father na inilagay sa kabaong. At sa 3 araw na yon, minamanmanan ang kabaong buong oras. Walang sino mang nakapanghimasok rito. Ang weird talaga. Nung una akong pumasok, ramdam ko ng malinaw na may laman ang kabaong. Paano bigla na lang nawala sa isang iglap? Paano nga ba? Isang tao pwedeng mawala ng basta-basta? Makinig kayong lahat. Kahit pa, may kinalaman kayo rito o wala? Pag nalaman ko ang totoo, kung sino man sa inyo ang may kasalanan, sigurado akong hindi ko siya palalagpasin. Walang galang. Adam, sa pagsasabi mo ng ganyan, sa harap ko, wala ka bang respeto? Bilang nakatatanda? Mr. George, nirerespeto kita bilang nakatatanda at pinapahalagahan kita. Pero, dapat lang na ang nakatatanda, kumilos na akma sa edad niya. Maski aso mahahalata na mas pabor ka kay Ethan buong araw. Kung ganito palagi, paano mo inaasahan? Nare-respetuin kita? Ang kapal mo! Aminin ko, hindi ko inasahan na ang galing mo sa chess at musika. Pero huwag mong kalimutan. Sa Turner family, mas mahalaga ang lakas kaysa lahat. Kahit gaano ka kagaling maglaro, o kahit gaano ka katalino sa chess, habang nandito ako, ikaw pa rin ay kailangang sumunod. Mr. George, sa sinasabi mo, parang gusto mong makita kung gaano ako kalakas. Hindi ito tama. Mga lalaki, pabagsakin ang walang galang na yan.
nandito na pala lahat. Ang dami nyo ah. Richard Blake, anong ginagawa mo dito? Huwag mo akong mamasamain. Narinig ko lang kasi na may lamay ang pamilya Turner. Kaya, nagdala ako ng ilang kaibigan para makibisita. Kami apat. 1 sentimo. Bawat isa. Ikaw. Pakikuha na po ito, Mr. George. Heh. Julia, sino ba tong mga naka-costume? Si Richard Blake yan, siya ang pinuno ng pamilya Blake. Bigla na lang siyang lumitaw sa Central Plains 2 taon na ang nakakaraan. Isang bagsak, sinapos niya ang 32 na pamilya sa Central Plains. Ngayon, pamilya Turner na lang ang natitirang pwede lumaban sa kanya. Nagpapasiklab lang yan. Richard, sa tingin ko, gusto mo lang manggulo dito? Huwag kang masyadong seryoso. Pumunta ako dito, hindi lang para magbigay galang kay Don Turner, kundi para magbigay din ng isang bagay sa inyo. Isang hamon ng buhay at kamatayan. Richard, anong ibig mong sabihin? Simula nang dumating ako sa Central Plains, nakapagbigay na ako ng 32 hamon ng buhay at kamatayan. Sa lahat ng nakatanggap niyan, sa 32 pamilya, 24 ang tuluyang nawala. Ang natitirang 8 pamilya naman ay matalino, kusa nilang ibinigay ang kanilang pag-aari at umalis na sa Central Plains. Kaya, ayos lang sila ngayon. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Ito ang aking 33 hamon ng buhay at kamatayan. Sigurado akong matatalino ang Turner. Kung gusto niyo pang mabuhay, alam niyo na ang dapat gawin. Paano kung hindi namin tanggapin ang hamon mo? Pasensya ka na. Pag naibigay na ang hamon, kasanayan na lang at kapalaran, kasama na ang buhay o kamatayan. Kailangan niyo talagang tanggapin. Ano man mangyari. Richard, akala mo ba wala ng taong Turner? Astral Iron Fist. Ikaw ang hari ng bakal na kamao ng kanluran. Mukhang may alam din, kayong mga Turner. Tama. Itong kaibigan ko ang alamat na hari ng bakal na kamao ng kanluran. Hindi ko inasahang ganito. Kalakas ang Astral Iron Fist niya. Mukhang hindi lang basta pangalan. Ang titulo niya. Pinapatigas niya ang mga kamao niya gamit ang enerhiya. Hindi matitinag. Medyo kakaiba ang teknik niya. Sayang at medyo hilaw pa. Wait, honey? Ganon din iniisip ko. Sakto tayong dalawa. Sakto? Kayo ba ay? Aray, Julia. Asawa ko siya. Tawagin mo siyang ate. Sabi ko, ulitin mo pa? At bubunutin ko yung bibig mo. Medyo violente, pero gusto ko yan. Kayo diyan. Sino ang may lakas ng loob lumabas at lumaban? Ha 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 ha. So, lahat pala ng mga Turner. Duwag. Mas mabuti pa, wag na kayong maging Turner. At palitan na lang pangalan nyo ng Pagong. Nabenato. Akala nyo ba, wala nang lalaki sa pamilya Turner? Sino ka? Ako ang tagapagmana ng mga Turner. Ngayon, hayaan mo akong makita kung saan kagawa. Ang yabang niya. Pero, baka dito siya mabigo. Bata? Wala ka pang laban sa akin. Umalis ka na, habang may oras pa. Ang yabang ng mga linya mo. Subukan mo to. Ayos. Ay, anong Iron Fist King? Pinubugbog pa rin siya ng anak ko at hindi man lang makaganti. Hindi naman dahil. Hindi siya marunong lumaban. Pinaglalaruan lang niya na parang unggoy. Tumigil ka nga dyan? Alam mo lang maglaro ng mumurahing chess. Tapos tumugtog ng walang kwentang instrumento. Ito ay martial arts. Ano bang alam mo? Tama naman. Yung mga pang-scholar na hilig, parang pambata lang yan. Wala yan sa malakihang laban. Kung gusto mong patunayan ang lakas mo, kailangan sa sariling pagpupursige ka umasa. Adam, tigilan mo nga yung kalokohan mo. Magkaiba ang martial arts at ang arts. Tama na nga yung daldal. Kung magkaiba nga, malalaman mo rin mamaya. Iron Fist King, tama na ang laro. Huwag mong sayangin ang oras namin.
Okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Ni hindi mo alam mag-martial arts. Paano mo nahulaan na matatalo siya? Hindi ba halata para sa sino mang may mata? Hindi na kailangan hulaan. Yan ba ang tagapagmana ng pamilya Turner? Ito na lang ba ang kaya mo? Hahaha. Hanggang dyan ka na lang. Sa tingin ko, mas okay pa sigurong sumuko ka na lang ng tahimik. Lumuhod ka at yumukod sa akin. Mag-sorry ka. Tapos, umalis ka na dito sa Central Plains. Ngayon, baka maligtasan mo pa ang paglikod ng kanyo. Richard, huwag mong sobrahan. Pasensya ka na. Talagang hilig ko lang. Manggulang sa tao. Ikaw, lalo na. Ang manggulang ng mga babae. Ang mga babae sa pamilya Turner. Lahat magaganda. Bakit hindi mo ako hayaang pagtripan sila? Baka sakaling sumaya ako, iwan ko silang alaga ng pamilya Blake. Bilang aso. Ha 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 ha. Pinapahiya ang Turner here. Tapos nanonood ka lang? Hayaan mo na lang. Yung mga bigatin ng pamilya Turner ang gumawa. Sagana, hindi ba ako yung sinasabi nilang wala namang kwentang inutil? Ako lang naman ang inaatasang. Tumambay lang sa gilid. At pumalagpak. Pwede bang tigilan mo na yung parang paawa effect mong tono? Kahit natalo anak ko, at least, lumaban pa rin siya para sa dangal ng Turner. 100 beses pa siyang mas okay kaysa isang walang silbi tulad mo. Ano meron? Wala na bang iba? Mukhang hindi naman pala. Kagalingan ang pamilya Turner nyo. Ganito na lang kaya, mula ngayon, magpasakop ka na lang sa akin. Yung mga lalaki, gagawin ko kayong bantay ko. Yung mga babae, pwede na kayong aso ko sa sofa. Ha ha ha. Grabe. Sobrang dumi ng bunganga mo. Maniwala ka, babagsakin talaga kita. Umatras ka na. Hindi panahon ng paastigan ngayon. Ang panganay na anak na babae ng Turner, si Julia Turner, nandito para hamunin ka. Julia, bumalik ka na. Hindi mo rin siya kayang talunin. Ako ang dapat lumaban. Umatras ka na. Maaring mawalan ng buhay ang isang Turner, pero hindi ang kanilang dangal. Iron Fist King, laban tayo. Nakikipaglokohan ka sa kapatid ko? Patay ka na. Umatras ka. Huwag kang makialam. Huwag kang mag-alala. Hindi siya matatalo. Ang galing ng galaw niya, pero kulang pa sa pulido. Hindi siya imposible talunin. Ngayon, gawin mo lang eksakto ang sasabihin ko. Siguradong mananalo ka. Oo nga pala. Kaya pala habang naglalaro ako ng chess, paulit-ulit kong naririnig na may nagsasalita sa akin. Ikaw pala yun? Ikaw, saan mo natutunan yan? Sino nagturo sa'yo? Bakit hindi mo ako turuan? Ipunin mo ang hininga mo sa gitna ng katawan mo. Lumihis ka pa kaliwa. Star Kicker stance. Nagbo-bluff lang yan. Lumayas ka habang may panahon pa. Kung hindi, hindi ako magpapatalo kahit babae ka pa. Pero, ang manira ng maganda, paborito ko pang gawin yan. Flower plucking hand. Tamaan mo ang mahinang bahagi niya. Grasping the bird's tail. Patay ka na. Nakupo, Thunder Fist Formation 2. Kayang sirain to. Pero kailangang malakas ang panloob na lakas bilang pundasyon. Baka kahit sabihin ko sa kanya, wala ring tulong. Balik sa basic. Ang katahimikan ng panlaban sa galaw. Balik sa basic. Malupit ang galaw niya pero pinabayaan niya ang pundasyon. Kahit simpleng galaw lang, matatalo ko siya. Balik sa basic. Ang katahimikan ng panlaban sa galaw. Basagin. Panalo tayo? Panalo tayo. Panalo. Ha, Julia. Ang galing mo. Ang weird. Wala namang dating na martial artist ang taong to.
Pero paano niya alam? Yung ganong kaastig na paraan ng pagbasag? Anong bullshit na Iron Fist King? Sa harap ng Turner family namin, wala pa rin siyang laban. Tama, umalis ka na lang dito. Tigilan mo na ang pagpapahiya mo. Basura ka, nakakahiya ka. James, patayin mo sila para sa akin? Magingat ka. Phantom Shift. Ikaw pala si Deadly James. Oh, kilala mo ako, ha? Tarantado kang bading. Nagpakasasa kang mangbuli ng kapatid ko, ha? Ako na ang bahala sa kanya. Huwag kang magpakamatay. Hindi mo siya kaya. Ano? Walang natira? Mukhang wala namang espesyal. Ang Turner family ninyo. Susunod, kanino naman ang turno para mamatay? Bawal sumuko ngayon. Hindi pa ako tapos mag-enjoy, pero kung Turner family kayo, pumayag kayong tumahol na parang aso ko, hindi lang ko kayo papatawarin, bibilhan ko pa kayo ng mamahaling dog leash bawat isa. Sobranado! Bawal kang umalis? Gusto mo ba talagang mamatay? Ano? Walang gustong lumaban? Ganito na lang, laruin natin. Bibilang ako ng 3. Pagkatapos nun, lumuhod kayo at tumahol sa akin o papatayin ko kayong lahat. 3, 2, 1. Ako na ang bahala sa'yo. Lalabanan kita. Sino ka? Ako ang papatay sa'yo. Tingnan mo ang tabak ko. Julia, sino tong lalaki na to? Ang galing ng galaw niya sa tabak. Sawyer Blackwood ang pangalan niya. Anak-anakan siya ni Mr. George. Bihira siyang magpakita. Bukod kay Mr. George, wala nang ibang nakakaalam ng tunay ng pagkatao. Ang One Blade style. Kung tama ang alaala ko, apo siya ng Wind Shadow Bladesman. Ang Wind Shadow Bladesman, narinig ko sa matatanda noon na ayon daw, magkaibigan sila ng ninuno natin, si Louis Turner. Hindi ko masasabing magkaibigan sila. Siguro kakilala lang. Nakipaglaban na ako sa kanya dati. Siya ang unang tao na tumagal ng 300 tira laban sa akin. Sinasabi mong nakalaban mo ang Wind Shadow Bladesman. Buhay siya mahigit 1,000 taon na ang nakakaraan. Julia, asawa ko. Hindi maganda ang lagay niya ngayon. Ang galing niya. Grabe. Ngayon ko lang nakita si Sawyer na gumalaw ng ganyan. Hindi ko inakalang makakarating siya sa ganitong level. Susunod ang baklang tuwang tatanggap ng tira. Hindi ko masasabi na siya ang tatamaan. Kahit napakagaling ng kaniyang tabak. Sa pinaka-critical na tira. Medyo kulang pa ng hasang. Sa tingin ko, pinakamalayo na diyan. Tabla lang siguro sila. Ikaw na naman. Wala ka talagang silbi. Wala kang alam. Tumahimik ka na lang. Adam, tigilan mo ang pagsasalita ng kalokohan. Maniwala ka man o hindi, makikita mo rin mismo. Putangina ka talaga. Isa na ngang hindi ka tumutulong. Pero tigilan mo na ang pangungutya. Sa tingin ko ayaw mo lang. Makitang magtagumpay ang pamilya Turner. Ako mismo ang nakakaalam ng lakas ni Sawyer. Ang ordinaryong Deadly James, hindi kayang pantayan si Sawyer. Kung magpapatuloy ka dito at puro panlalait lang ang gagawin mo, hindi kita palalampasin. Sawyer. Paano mo nalaman na magtatapos silang tabla? Hindi ba sinabi ko na panalong-panalo ang blade technique niya? Pero pagdating sa pinaka-importanting galaw, kulang pa rin siya ng konti, kaya tabla talaga ang resulta. Ayos din. Mukhang hindi ka kasing hina ng akala ko. Pero preparasyon lang tong 2 rounds na to. Susunod, ipaparamdam ko sa Turner family kung ano ang ibig sabihin ng desperation. Huwag kang masyadong bilib sa sarili, Richard. Kahit anong trip mo ngayong araw, handa ang pamilya Turner. Sawyer, kaya mo pa bang magpatuloy? Ano pang mga diskarte mo? Ilabas mo na. Maganda ang blade technique mo. Hindi ko makayang patayin ka. Umatras ka na. Tumigil ka sa satsat at tanggapin mo to. Returning single. Ito na pala ang sikat na returning single blade. Isang strike lang, kayang hatiin ang bundok at dagat. Mukhang handa siyang magsakripisyo para makapatay.
Pero ang resulta, malamang mabigo ka pa rin. Dagat. Pagbalik. Nag-iisa. Talim. Sawyer? Ha. Sawyer. Sawyer, kamusta ka? Pasensya na po, tatay. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sawyer. Sayang talaga. Kung hindi siya nasaktan, siguro nakatagal pa siya hanggang mailabas ko ang espada ko. Pero dahil nasaktan siya, ang espada ko kalahati lang ang kailangan ilabas. Hayop ka. Ibabalik mo sa akin ang buhay ni Sawyer. Ginoong George, mag-ingat ka. Ginoong George. Ginoong George, ayos ka lang ba? Hahaha, pati yung matanda. Nagpapakita na rin ng tapang. Mukhang wala na talagang natira sa pamilya Turner niyo. Richard, huwag mo naman kaming masyadong inaati. Pasensya na. Sinabi ko na dati, trip ko lang talaga ang manggipit ng tao. Lalo na, pag tulad mo, maganda. Mas nakaka-excite, di ba? Haha. Ganito na lang, simula ngayon, sumunod ka na lang sa kanya. Maging mabait kang alaga ko, tapos araw-araw na, maging hawa ang buhay mo. Hahaha. Maging aso mo? Hindi nga sila karapat-dapat eh. Walang hiya ka. Isasama kita sa pagbagsak ko. Tama na, yang mga sakripisyong walang saysay. Dahil kilalang-kilala pa rin ang pamilya Turner, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Kayong lahat, wasakin nyo itong bulwagang to gamit ang sarili nyong mga kamay. Tapos, ipahayag nyo sa buong mundo na simula ngayon, ang pamilya Turner ay magiging mga aso ko na lang. Pagkatapos nun, hahayaan ko kayong mabuhay. Kataran to doon yan. Ang Turner, puro mandirigmang namamatay sa laban. Walang duwag na tagat mamatay dito. Ngayong araw, gagamitin natin ang dugo natin para ipagtanggol ang dangal natin. Dugo ng Turner. Hindi kailanman yuyuko. Dugo ng Turner, hindi kailanman yuyuko. Dugo ng Turner, hindi kailanman yuyuko. Dugo ng Turner. Hindi kailanman yuyuko. Mga sutil talaga kayo. Dahil gigil kayong mamatay, bibigay ko yung gusto nyo. Patayin sila. Kaysa maghintay lang ng kamatayan, labanan na lang natin sila hanggang dulo. Kanina lang, yung jade na tinawag mong walang kwentang bato, itong pendant na to, yan ang nagligtas sa inyo. Kita mo? Kanina lang, ang ninuno namin, ang nagligtas sa inyo. Pero sige pa rin kayo sa kadaldalan. Walang kahit katiting na pasasalamat. Tama ba, babe? Tumigil ka nga. Sina? Sino ka ba? Gusto mong malaman kung sino ako. Pumunta ka kay Mayla Smith, tanungin mo siya. Ang kapal na mukha mo. Ang pangalan ng Grandmaster ng aming banal na sekta ng espada. Hindi para banggitin ng katulad mo. Yung alalahanin ko nga ang pangalan niya, karangalan mo yun. Patay ka na. Ingat ka. Anong ginagawa mo? Umatras ka diyan. Sino ka ba talaga? Dalawang daliri mo lang nahuli ang enerhiya ng espada ko? Ako ang iyong ama. Ayos. Adam, ang galing mo talaga. Hindi ko akalain na ang kapangyarihan ni Ginoong Adam ay ganito kalakas. Tama, parang. Mahal lahat ang pagkaintindi natin sa kanya noon. Richard, parang walang kwenta ang backup na dinala mo. Ang pamilya Turner ay isang kilalang angkan na may libong taon ng kasaysayan. Paano magagawa ng hamak na pamilya nyo na yugin kami? Kung matalino ka, umalis ka na dito. Huwag kang magdiwang ng maaga. Tama na ang pagsasayang ng salita sa kanila. Bata, sa loob ng 20 taon, ikaw ang unang tao na nagpabunot ng lubos ng aking espada. Ang mamatay ngayon sa aking kamay.
ay karangalan mo. 10,000 espada bumalik sa pinagmulan. Ang laban ko. Ito ang buong espada para sa Hindi ko inasahan na. Naabot na pala niya ang antas ng immortal sa lupa. Adam, tumakbo ka! Tatakbo? Simula noong napagtagumpayan ko ang 10,000 espada babalik sa pinagmulan, nangako ako sa sarili ko na balang araw, kapag tuluyan ko ng bunutin ang espada ko, sigurado maghahasik ako ng lagim. Magkakaroon ng ilog ng dugo. Walang makakatakas ni isa sa inyo ngayon. Mamatay kayo. Palit bituin. Baligtad mundo. Wasak. Sinuong ko ito ng ilang dekada, pero nabasag mo lang sa isang galaw. Sino ka ba talaga? Sabihin mo, para tahimik akong mamamatay. Ang panganay na anak ng mga Turner. Adam Turner. Ayos. Panalo tayo. Panalo tayo. Panalo tayo? Adam, ang galing mo. Ah, Adam. Mali ang akala ko sa'yo, Daddy. Sorry, ha? Kung sorry lang sapat na, para saan pa ang pulis? Babe, astig ba ako? Sobrang na-impress mo ko. Pero, kung magsasalita ka pa ng kalokohan, puputulin ko ang bibig mo. Wow, babe. Mas lalong gusto ko pag nagiging violente ka. Kung pwede, gawin mo kahit anong gusto mong gawin sa akin. Magpakita ka naman ng respeto. Richard, ano masasabi mo sa sarili mo ngayon? Swerte ka lang ngayon. Samba lang yung pagkapanalo mo. Pagbalik ko sa susunod, hindi ka na maswerte ng ganyan. Richard, tumatanda ka na. Bakit pa rin ang dali mong lokohin? Anong gusto mo? Anong gusto ko? Akala mo ba ang Turner family pwede mong pasukin at lumabas ng basta-basta? Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Tahimik lang. Adam, paano mo gusto siyang parusahan? Ha? Bahala kayo kung paano nyo gusto. Ano bang kinalaman ko dito? Ikaw ang 57th generation tagapagmana ng Turner family. Ikaw ang dapat magdesisyon sa ganitong bagay. Ha? Ano ba yan? Yeah. Lahat ng may dugong Turner, si Adam Turner, panganay na anak ng Turner, ay matalino at matapang. Sa panahon ng krisis natin, sinagip niya ang Turner mula sa kapahamakan. Ngayon, bilang pangalawang nakakatanda sa Turner, ipinapanukala ko si Adam Turner bilang ika-57 na tagapagmana ng pamilya Turner. Sang-ayon ba kayo? Pagbati, tagapagmana. Nagbibigay galang kami sa tagapagmana. Uy, Ethan, may tutol ka ba? Adam, kada nung tingin mo sa akin, aminado akong nagkamali ako noon. Kahit anong parusa ang gusto mo, tatanggapin ko. Anong meron? Sumuko ka na ba? Ethan Turner, pangalawang anak ng Turner, nagbibigay galang sa tagapagmana. Pagbati. Adam, anong ginagawa mo? Pwede na kayong tumayo. Pero itong posisyon ng pinuno ng pamilya, hindi ko talaga kaya tanggapin. Adam, alam kong galit ka. Nagkamali ako noon bilang pangalawang nakakatanda. Pero ngayon, ikaw lang ang makakapag-una sa Turner. Pakiusap, isipin mo ang kapakanan ng lahat. Pag pumayag ka, handa akong ibuwis ang buhay ko. Uwi. Adam, huwag kang matigas ang ulo. Yes, pakitulungan kami kausapin siya. Makikinig si Adam sa'yo. Ikaw mismo ang pinili ni Louie bilang ika-57 na tagapagmana ng Turner. Kailangan mong tanggapin ang posisyon na to. Yo. Grabe, ang lakas mong mag-utos. Pero, tatanggapin ko. Basta may isang kondisyon. Sabihin mo yan. Bilang asawa ko. Ang kapal ng mukha mo. Walang hiya ka. Nagbibigay galang kami sa Madam. Pagbati, Madam. Nagbibigay galang kami sa Madam. Kalokohan lang to. Alam mo ba kung sino ako? Pagdating sa katandaan, dapat tawagin ninyo akong dakilang lola. Ha?
Ha? Tumingin ka pa at kukurutin ko ang mga mata mo. Ngayon, ikaw na ang senyora ng pamilya Turner. Pwede bang wag ka nang maging marahas? Bubunutin ko yung bibig mo, maniwala ka man o hindi. Wei. Namumula ka pa, oh. Ikaw talaga. Bahala ka na nga. Wala akong oras makipagtalo sa'yo tungkol sa mga walang kwentang to. Tungkol naman sa posisyon ng Ika-5-7 tagapagmana ng pamilya Turner, kailangan mong kunin ito. Ito ang ipinangako ko sa ninuno ng pamilya Turner. Para namang totoo talaga sinasabi mo. Pero, talagang, hindi ko pa kaya. Bakit naman? Ano sa palagay mo? Yung katawan ng papa ko, bigla na lang naglaho. Sa harap ng lahat. Paano ko magagawang upuan yung pwesto ngayon? Kaya pala. Ano bang plano mong gawin pagkatapos nito? Sa totoo lang, wala rin akong alam. Harap-harapan na wala, na parang bula. Piga na utak ko, pero hindi ko pa rin gets. Sa totoo lang, may ilang leads na ako. Ano ang lead? Sabihin mo sa akin. Naalala mo ba? Yung sinabi ko nung una akong pumasok sa bakuran? Nalaso ng tatay mo. Naalala ko. Pero, ano ngayon? Kahit sino na namatay dahil sa lason, may kakaibang aura ng kamatayan na lumalabas sa katawan nila. Pero noon, malinaw kong napansin na yung aura sa tatay mo may kakaibang kaibahan kumpara sa aura ng nalason. Anong ibig mong sabihin? Diyan mismo nagkamali. Yun ang kakaiba doon. Kung masusundan natin kung saan napunta yung amoy na yon, pwede tayong makakuha ng lead. So, ano pang hinihintay natin? Tara na. Hindi ganun kadali. Sobrang hina ng amoy. Kahit askal na matalim ang ilong, baka hindi rin maamoy yon. Madali sabihin pero mahirap gawin. Hey, walang magagawa ang askal. Pero, may naiisip akong iba. Mas aso pa siya kaysa kahit anong askal. Kapag siya ang nahanap natin, parang tapos na ang lahat ng ito. Sino? Tara na. Aray. Ha ha ha. Ang galing mo talaga maglaro. Narinig ko, maganda daw ang kapatid mong babae. Kailan mo kami ipapakilala? Pinagdamit mo pa ako ng kakaiba? Para lang dalhin ako dito? Akala mo ba gusto kong magsuot ng pangit na suit na to? Sabi daw, yung may-ari nitong mansyon, sobra daw sa kaartehan. At, may kakaiba siyang ugali. Kung hindi ka magbihis ng maayos, hindi ka papapasukin. Ikaw, bata ka pa. Oh. Ikaw ba ang nagbayad ng mga inumin last time? Magbabayad talaga ako. Walang problema. Oh, salamat sa suporta, Supervisor Barton. Oy, narinig ko doon, may mga bagong dating daw. Kailan tayo pupunta para subukan? Ayos, tara na. Ano ang connection nito? Kay tatay mo? Hindi ba ikaw mismo nagsabi? Ang bango, sobrang mahina. Kahit aso, di kayang maamoy. Kailangan kong maghanap ng eksperto na mas matalas pa ang ilong kaysa aso. Pag nagawa ko yon, maayos na agad itong problema. Tara na, tingnan natin. Ang panganay ni Turner mula Central Plains. Adam Turner, nandito para makita ang amo nyo. Papasukin mo ako. Adam Turner, panganay ni Turner mula Central Plains. Huwag ka nga sumigaw. Hindi ako bingi. Bakit ayaw mo akong papasukin? Anong ginagawa mo? Hindi ka welcome dito. Sunod. Sandali lang. Tinatanong kita, anong ibig sabihin nito? Tinatanong mo ako? Ayoko sa'yo. Hindi kita papapasukin. Naiintindihan mo ba? Ako. Pasensya na. Pwede ba tumabi ka muna? Ayos. Hello, Ginoong Barton. Ako si Jack Rollins. Ito ang imbitasyon ko. Pakisilip mo. Pasok ka na.
Bata, kailangan mo ng diskarte dito sa lugar na to. Alam mo yon? Hey. Oh, hi. Uy, bata. Bakit di ka pa umaalis? Hindi mo ba narinig sinabi ko? Hindi ka welcome dito. Mukhang naiintindihan ko na. Gusto mo lang pala ng kapalit, di ba? Sa car na to, may 20 milyon. 20 milyon? Hey. Ay, hindi mo na sana ginawa. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ay parang bantay lang dito. Mas gugustuhin ko pang ipamigay sa mga aso kaysa ibigay sa iyo. Ang kapal ng mukha mo. Saan galing ang batang to na naglalakas loob magsalita ng ganito dito? Alam mo ba kung nasaan ka? Bantay ka lang talaga dito. Sinasabi ko sa iyo. Ngayon malinaw na sa akin lahat. Gusto mo lang ng pera. Ayoko sa mga katulad mo. Ang arte ng ugali mo. Walang hiya ka. Oy, dakpin ang taong to. Sandali lang. Ang may-ari ba ng bahay na to ay si Donald Preston. Sino ka? At naglalakas loob kang tawagin ang amo namin sa buong pangalan niya? Magbabayad ka dito. Alam ko na, siya nga. Pumasok ka at ipaalam. Sabihin mo, ang tagapagligtas na nagligtas sa buhay niya, 50 taon na ang nakalipas ay nandito. Sabihin mo sa kanya na lumabas at salubungin ako. Ha. Ikaw, 50 taon na ang nakalipas. Kung magsisinungaling ka, gamitin mo naman ang utak mo. 50 taon na. Ang nakaraan, pati tatay mo, hindi pa nga pinapanganak noon. Tumigil ka. Naglalakas loob kang saktan ako? Ano pang tinitingala-tingin mo dyan? Sunggaban siya! Ikaw, sino ka ba talaga? Kung gusto mong mabuhay, ipatawag mo si Donald. Hintayin mo lang. Ay, mahal. Ibang klase ka talaga. Pero, pwede ba, tigilan mo yung yabang mo. Pwede mo namang sabihin, 3 taon na ang nakalipas. O 5 taon, kahit 10 taon, pwede na sana. Pero sinabi mong 50 taon na. Tinitingnan kita. Hindi naman halata na mas matanda ka ng 50 taon sa kanya. Kayong dalawa, huwag niyong sayangin ang oras. Kung gusto niyong mabuhay, tumakbo na kayo. Bakit ka tumatakbo? Ang Howling Oaks Manor. Hindi basta-basta ang lugar na to. Kahit, hindi naman ito parang grupo ng mga martial arts. May Moonwatch Pavilion sila. May 4 na elite master na nagbabantay. Pag pinakialaman mo sila, asahan mong mamumulag ka sa sakit. Oh, ang galing naman Siyempre, tingnan mo nga yung mga tao sa pila. Lahat sila galing sa mga sikat at mayamang pamilya. Kahit sila, kailangan nilang magpakabait dito. Ano naman? Ang ginagawa nyo dito? Hinahanap nyo rin ba? Yung bloodhound na yon? Dahil ba? May nawawalang katawan din sa pamilya nyo? Shh! Mag-ingat ka sa bibig mo. Ang gamo ng Howling Oaks Manor. Hindi lang basta pang-amoy ang alam niya. May treasure gallery sa loob. Lahat ng bagay doon may kakaibang aura. Pag napasa mo ang pagsubok, pwede kang kumuha ng kahit anong gusto mo. Ay, baby. Sandali lang. Kukuhanan kita ng ilang kayamanan. Wala sa mga tao dito ang karapat-dapat na tanggapin ko ang regalo nila. Tigilan mo nga ang pagbibida mo. Para kang totoo magsalita. Talaga bang iniisip mo na may utang pa siya sa'yo mula 50 taon na ang nakaraan? Sir Armstrong, may 2 tao na nagkagulo sa labas. Inatake pa nila ang mga tauhan natin. Baguhan ka ba dito? Bakit ako ang abala mo sa ganyang kaliit na bagay? Pumunta ka sa Moonwatch Pavilion. Maghanap ka lang ng madaling boss na kaya mong harapin. Salamat, Ginoong Armstrong. Aalis na ako. Papatayin ko talaga yung 2 na yan. Para malaman nila ang lakas ng Howling Oaks Estate. Nagkalakas loob pa silang tawagin ng boss sa buong pangalan niya para talaga silang nangaasar ng kamatayan. Anong sinabi mo? Sabi ko lang, sinaktan nila ang mga kasama natin at tinawag nila ang boss sa buong pangalan niya. Nagsisinungaling ka. Bukod sa ilan sa atin, wala namang ibang nakakaalam ng buong pangalan niya. Maniwala po kayo sa akin.
Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi lang nila tinawag ang boss sa buong pangalan niya. Sinabi pa nila, 50 taon na raw ang nakalipas at iniligtas daw nila ang buhay ng boss. Anong itsura ng nagsabi nun? Babae po siya. Kung titingnan, parang hindi pa siya lumalagpas sa 30. Maganda rin naman siya, sa totoo lang. Pero medyo nakakatakot itong babaeng to. Nagtaas lang siya ng kamay. Tapos yung mga guwardiya natin lumuhod lahat sa harap niya. Bilis. Dalhin mo ako doon sa kanya. Oh. Talaga bang iniisip mong may utang na loob siya sa'yo mula pa 50 taon na ang nakalipas? Kayo? Makinig na lang kayo sa amin. Umalis na kayo kung gusto niyong mabuhay. Umalis? Kahit magpakita pa yung 4 na pinagpipitagan ng Masters, gagawin ko talaga silang 4 na. Pagong. Tumahimik ka nga. Magpatunay kayo para sa akin mamaya. Itong batang to ang nagsabi nun. Wala akong sinabi. Narito na si Ginoong Armstrong. Magandang araw, Ginoong Armstrong. Mukhang ang matandang lalaking ito ay malakas pala talaga. Nandito ako, mahal. Magtago ka sa likod ko. Panoorin mo ako. Magpasikla para sa'yo. Ikaw. Ang may control dito, ano? Solo o sabayang laban? Ginoong Armstrong, tingnan mo. Ito siya. Hanggang ngayon, ang yabang pa rin niya. Kung hindi natin siya patayin, masisira ang pangalan ng Howling Oaks Estate. Tumahimik ka. Ikaw, anong tinitingnan mo? Sumasaludo si Kenny sa aking tagapagligtas. Ha? Anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na dahil sa pinagagawa mo, hindi kita sasaktan. Tinitingnan mo ang asawa ko? Hindi mapapatawad yan. Hindi ko inakala na kahit dekada na ang lumipas, naaalala mo pa rin ako. Iniligtas mo ang buhay ko, ginang immortal. Sa lahat ng taon, hindi nakalimot ang aching master at ako. Araw at gabi, umaasa kaming balang araw. Makikita ka ulit. Yumuyo ko si Kenny Sayo. Sa totoo lang, bihira, na ikaw at ikaw ay maalala pa ang kabaitan na ito. Tumayo ka na. Salamat, ginang na walang kamatayan. Oy, ano pangalan mo? Kinakausap kita. Kanina, masaya ba na sirain ang imbitasyon ko? Hayop ka. Nagkalakas loob ka talagang sirain ang imbitasyon ng kaibigan ng tumulong sa akin? Ano masasabi mo diyan? Ginoong Armstrong, ikaw, nagkamali ka ba ng tao? Sinabi mo lang na dekada na ang lumipas mula nang huli mong makita ang tumulong sa'yo. Pero itong babae, mukhang wala pang ang 30. Ha? Naga-argumento ka pa. Lumuhod ka. Ginang, patawad po sa hindi ko pagdisiplina. Ininsulto ka niya. Ngayon, babayaran ko ang kasalanan niya. Pitayin ko siya bilang paghingi ng tawad. Sandali lang. Masama siyang tao, pero hindi siya nararapat mamatay. Salamat, Ginang. Salamat, Ginang. Pero, hindi pwedeng walang parusa. Paparusahan ko siya na mag-30,000 beses na mag-kowtow dito mismo. Ano? Bakit? 3,000? 3,000 beses? Hindi pa sapat? Gusto mo dagdagan ko pa? Wag na. Gagawin ko po. Ginang, tuloy ka po sa loob. Kayo, tulungan niyo akong bilangin. Huwag niyo palampasin ni isa. Papasok muna ako para kamustahin ang matanda. Para makakuha ng perks para sa inyo. Salamat po, Ginoo. Talagang hindi mo mahuhusgahan ng tao sa itsura lang. Pro pala siya. Pati lakad niya sobrang angas. Aray. Grabe. Oy, anong ginagawa nila? At yung maitim at bukol-bukol na bagay. Ano yon? Seer.
Yun ay itim na bakal na meteorite. Inutusan ng amo ko na, kung gusto mong makita siya, kailangan mong mag-iwan ng marka dito na hindi bababa sa 3 pulgada ang haba. So, bakit sila nagsasagupaan? Haha, amo ko lang ang tumatanggap ng bisita. Tuwing 3 taon, nag-aagawan sila sa karapatan na unang gumawa ng hakbang sa itim na bakal na meteorite. Humph, ano ba namang kalokohan yan? Bato lang yan. Hindi naman parang pinaglalabanan nila ang karapatan sa pakikipagsiping. Oy. Trevor, sabihin mo sa kanila na tapos na ang palabas. At pagkatapos, palinisin mo ang lugar. Sabihin mo sa amo mo na lumabas at salubungin kami. Grabe. Patawad po, sir. Ito po ay utos ng amo ko. Ako, hindi ko kayang gumawa ng sariling desisyon. Grabe. Nabaliw ka na ba? Sa dami ng pinagsamahan natin, nagpapaka-importante ka pa? Pasensya na po, lady. Ito po talaga ang patakaran ng amo ko. Hanggat walang sinasabi ang amo, hindi ko kayang sumuway. Kalimutan mo na. Dahil ito ang patakaran, susundin natin. Hahaha. Salamat sa pagkaunawa. Magpahinga na muna kayo dito. Maghahanda ako ng tsaa para sa inyo. Hahaha. May kakaiba dito. Napansin mo rin ba? Mga pasyaw lang yan. Hindi ako tanga. Oh, sabihin mo nga? Anong nakita mo? Hindi ako kailanman tratuhin ni Trevor ng ganito. Tsaka, ang weird ng itsura niya kanina. Pero hindi ko talaga magets kung bakit. Tama na ang drama mo. Alam ko na ang totoo. Ang totoo. Ikaw ang nagbayad sa lahat kanina. Tapos, tinulungan ka pa ng matandang lalaki. Para sa palabas ninyo. So ano ngayon? Matalino ba ang nobyo mo o hindi? Pero, sa totoo lang, ang eksena mo sa may pinto kanina, ang galing mong umarte, sobrang nabilib ako. Panalo. Sinong susunod? Oy, ang yabang mo. Puntahan ko siya at harapin. Uy, huwag ka munang padalos-dalos, pare. Ikaw na naman. Pare, normal lang na mainit ang ulo pag bata ka pa, pero huwag masyadong pabigla-bigla. Alam mo ba kung sino siya? Lucas Blake ang pangalan niya. Siya ang pinaka-talented na martial arts prodigy ng pamilya Blake sa nakaraang siglo. Umiinom ng gata sa edad na 1, nagbabasa pa ng kama sa edad na 2, may hawak ng espada sa 3 taon, pinapatunog na ang talim sa 4 na taon. Pagdating ng 10 taon, kilala na siya sa buong lugar. Ngayon, yung martial arts skills niya hindi na talaga matansya kung gaano kagaling. Yung natumba kanina, hindi rin basta-basta. Siya ang boss ng Willow Haven. Pinapakita lang nito kung gaano ka nakatatakot talaga ang lakas ni Lucas. Ano namang espesyal sa nagbabasa ng kama sa edad na 2? Ako nga. Ginagawa ko pa yon hanggang 8 years old. Pupuntahan ko siya at lalabanan. Bakit mo ako tinulak? Anong ginagawa mo? Bakit ka ba nandito? Siyempre, pumunta ako dito para... nakakabigla lang talaga. Nadala ako. Hey, ganito na lang. Makikinig na ako sa'yo mula ngayon. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Yung pagiging masunurin mo, parang hindi mo ugali. Kasi, medyo pabigla-bigla ako. Pero hindi naman ako tanga. Matagal ko na ring na-gets. Sa totoo lang, gamit ang utak ko. Kung hindi ko ibibigay lahat, kumpara sa dibdib mo, teka, hindi. Kumpara sa utak mo, kulang pa rin ako. Oy, kung walang iba pang dadating, ngayong araw, akin na, Lucas. Ang yaman ng Howling Oaks Manor. Sige. Gagawin ko. Kung matapang ka, lumabas ka. Tigilan mo na ang palihim mong kilos. Huwag kang masyadong madaya.
Kaya pala ang sinasabing henyo ng pamilya Blake, wala rin palang ipinagmamalaki. Oh, kayo? Sino ba kayo? Ano to? Kontrata ng alipin. Ano? Hayop ka! Ano bang ibig sabihin ng bagay na to? Na binigay nyo sa amin? Ito ay regalo namin para sa inyo. Pirmahan nyo lang ang pangalan nyo dito. Mula ngayon, magiging mga alipin na namin kayo. Ngayong araw, kaya hindi mo na kailangan mamatay. Ano? Gusto mo ba kaming gawing alipin mo? May naginip ka pa. Humingi ka ng tawad sa amin ngayon na. Kung hindi, huwag mong asahan na makakaalis ka sa kwartong to ng buhay. Ha. Nakakatawa. Yung huling tao na naglakas loob, na pagsalitaan ako ng ganyan, ay nasa impyerno na ngayon. Sino ba ang tinatakot mo? Impyerno, di ba? Ipapadala kita doon ngayon din. Yah! Sinabi ko na sa'yo, ito na ang pagkakataon mong manatiling buhay. Kung may ayaw mabuhay, wala naman akong problema. Tulungan kayong magpaalam. Hayop ka. Ako na ang kalaban mo. Tatlong beses lang, laglag ka na. Dalawang pagkakataon na ang nasayang mo. Kung may isa pa na hindi pinapahalagahan ang buhay nila, lahat dito ngayon, mamamatay. Hayop ka. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa mapahiya. Labanan natin siya. Mga tao, huwag magpadalos-dalos. Kung gusto nilang mamatay, ibibigay natin ang gusto nila. Huwag matakot mga kasama. Tara na. Kung ganun nga, kung magtutuloy-tuloy pa to, lahat tayo mamamatay. Mukhang, kailangan ko na talagang ako ang bumunot ng baril. Ay, grabe, di ko inasahan yon. Talaga palang, may tapang siya. Nakakapanlin lang talaga ang itsura ng tao. Ang bilis niyang sumugod sa kamatayan. Posible kayang, eksperto siya sa mga tagong sandata? Saan ka ba nakakita ng gumagamit ng tagong sandata na harap-harapan? Baka naman talagang magaling lang siya at walang takot. Eksperto sa tagong sandata. Counting pakunsuelo lang. Haha. Sana wala kayong tatlo na iinis. Kunin ninyo to at bumili na kayo ng inumin. Oh, sabi nga nila, pare-pareho lang tayong mga lalaki. Mas mabuti pa maging magkaibigan kaysa magkaaway. Ganito na lang kaya? Ano, tabla na lang tayo? Bro, wag mong isipin na kulang to. Nagmadali kasi ako paalis kanina. Konti lang dala kong cash ngayon. Ganito na lang kaya? Ako na bahala sa inyo ngayon. Ililibre ko kayong tatlo sa dinner. Tapos, punta tayo ng karaoke bar. Magpapasama tayo ng mga babae. Haha, tingnan mo. Master Demon God, parang niloloko lang tayo nito ah. Marami na ang nangahas makalaban sa akin. Pero ikaw ang una na naglaro sa akin. Patawarin mo ako, boss. Ayusin natin to. Mag-usap tayo. Mga walang utang na loob. Ngayon, gagawin ko kayong abo. Kayo na ang bahalang gumawa ng susunod na galaw. Sa wakas, ako naman ang magpapasiklab. Sila ang apat na. Haligin ng Moonwatch Pavilion, ang Chess Master, Sign Music Master. Musika, chess, calligraphy at pagpipinta. Narito na lahat ang apat na haligi ng Moonwatch Pavilion. Anong klaseng mga demonyo kayo? Para mga saktan ang mga bisita ko? Sa loob ng 20 taon, ngayon lang nagsama-sama ang apat na yon. Makakatikim ng bala ang mga halimaw na to. Grave naman. Tong apat na matanda na to, napakita pa nung papasiklab.
Nasaan ako? 4 na haligi ng Moonwatch Pavilion. Nandito na rin kayo. Sa sinasabi mo, pinupuntahan mo kami. Grabe ka, masyado mong tinataas ang sarili mo. Kayong 4 lang, ni hindi nga kayo karapat-dapat. Ha, ang yabang mo, tigilan mo na ang kayabangan mo. Pag natapos ko tong kanta, tsaka natin pag-usapan kung sino ang karapat-dapat. Maganda nga talaga ang music mo. Sayang, mga ordinaryong tao lang kami na walang alam sa pagpapahalaga niyan. Ibinabalik lang namin sa iyo. Kung ayaw mo sa music, ipapakita ko naman sa iyo ang obra ko, ang Grand Landscape. Ano? Sorry, nasusunog na ang Grand Landscape mo. Nakita ko na ang music, chess, calligraphy at painting mo. Ngayon, ako naman ang magbabalik ng pabor. Sino ba talaga ang mga taong to? Kaya niyang sabayan ang 4 ng sabay-sabay? Lumalaban pa sa 4 na matitinding master. Base sa mga galaw nila, siguradong galing sila sa demonyong sekta ng Hilagang Kanluran. Di ko lang inakala na kahit ang dami ng taon, hindi pa rin tapos ang mga demonyong 2. Lahat ng bagay may dahilan. Tingnan mo yung mga sikat na sekta. Wala silang pake kundi sa pangalan at pera araw-araw. At di sila mag-aaksaya ng oras sa ganitong mga bagay. Mukhang tong grupo ng demonyo. Napuruhan na talaga ngayon. Baka di pa nila alam na yung 4 na master ng Moonwatch Pavilion, malakas talaga. Pagdating sa malapitan. Alam ko ba? Tingnan mo, 4 laban sa 1, pero kayan pa rin nilang makipagsabayan dun sa halimaw. Hanggang mga 30 palitan. Ayos na yon. Anong ibig mong sabihin? 28, 29, 30. Oh, kumusta yon? Ang galing ko, di ba? Malas ka talaga. Ayos lang ba kayong 4? Kasalanan nitong taong to kasi puro kwento. Sa susunod, kailangan mo talagang singilin siya ng maayos. Grabe naman. Bakit ako pa ang sinisisi mo? Sino ba talaga kayo? Anong ginagawa ninyo dito? Kilala mo ba ito? Kasama ka sa order ng Everlife. Ano na naman itong bagay na to? Ako ang tinatanong mo? Kanino ko dapat itanong? Ha? Di ba ang sabi mo? Alam mo lahat? Bakit tahimik ka ngayon? 1,000 taon na akong nagkulong. Hindi ako nakikialam sa mga bagay ng mundo. Normal lang na may mga bagay akong hindi alam. Tigilan mo na ang pagbibiro. Sobrang dami ng tao dito. May social anxiety ako. Tingnan mo ang sitwasyon natin. Paano ka pa nakakabirong ganyan? Ano ba talaga ang pinagsasabi mo? Sa mga bundok ng Hilaga Kanluran, ang dami ng masasamang natitirang puwersa. Ang order ng Everlife, kahit hindi sila pinakamakapangyarihan, pero sila ang pinakanakakatakot. Tapos ka na ba? Pwede bang tapusin mo lahat ng sabay? Ang mga tao sa order ng Everlife may lihim na teknik na tinatawag na living parasite. Habang pinipino ito, mas masahol pa ang buhay kaysa kamatayan. Pag nabuo na, ang buhay ay magiging Walking Dead, kontrolado lang nila. At ang mga Walking Dead na ito kumakain ng dugo ng tao. Kahit saan magpunta ang order ng Everlife, sigurado ang pagkawasak at umaagos ang dugo na parang ilog. Mga hayop na yon. Bakit mo ako pinipigilan? Sila na mismo ang nagsabi. Kung hindi mawawala ang mga halimaw na to, hindi magkakaroon ng hustisya. May idea na ako kung sino sila. Pero ngayong pagkakataon, ako na mismo ang bahala sa kanila. Pagbigyan mo na ako. Ang lahat ng laban at patayan. Dapat sa amin yan. Kami ang mga lalaki. Ako ang naghasik ng mga binhi na to. Kaya hindi ko kailangan ng iba na makialam. Hindi. Hindi ko sinasadyang agawin ang spotlight mo. Sa tingin ko lang, hindi basta-basta ang mga halimaw na yon. Baka masaktan ka. Uy,
Ganito ba talaga katapang ang asawa ko? Isa pa. Sinabi niya, nga pala, yung tungkol sa mga binhi at kung ano ang aanihin nila. Ano bang ibig sabihin nun? Sa tingin mo ba, ang babaeng to kasabwat ng mga halimaw na yon? Gets ko na. Kapag puro ka pa rin satsat, hahatakin kita doon at gagawin kitang buhay na parasitiko. Sino ka ba? Tapusin mo na ang sarili mong buhay. Hindi ka karapat-dapat na makipag-usap sa akin. Ang cute ng batang babae na to. Pero ang talas ng dila mo Ganito na lang. Nag-aaral ako ng bagong klase ng parasite ng ganda sa tabi ng kama. Bakit hindi mo subukan maging test subject ko? Ellis, ngayon ibibigay ko sa'yo ang magandang bagay na to. Pwede mo gawin kahit ano gusto mo sa kanya. Sa harap ng lahat ng mga tao dito. Paano mo nagawang bastusin ang asawa ko? Hoy, hinihingi mo naman kasi. Hoy, ganda. Gusto ko yung mga babae na palaban. Huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, napakalumanay ko. Ikaw. Anong nangyayari? Isang galaw lang, walang bakas. Actually, medyo nalilito ako. Alam kong magaling siya. Pero hindi ko inakala na ganito siya kabagsik. Sa tingin mo, hindi siya susugod sa'yo mamaya? Well, mahirap sabihin yan, haha. Ikaw, sino ka ba talaga? Hindi ko inakala na yung pagkawanggawa ko dati magdudulot ng ganitong kaguluhan. Ngayon, wawakasan ko mismo ang masasamang bunga na itinanim ko. Immortal Lady, salamat po sa pagliligtas sa amin. Immortal Lady, salamat po sa pagliligtas sa amin. Hindi po namin makakalimutan na iniligtas mo ang aming mga buhay. Kung may kailangan ka sa hinaharap, kami, 4 na matatandang lalaki, kahit ano po, gagawin namin. Ang pamilyang Blake ay handa kaming sumunod sa mga utos mo. Kami rin po. Sabihin mo na lang sa akin sa susunod at ibubuhos namin ang lahat. Uy, tol. Hindi tol. Tol, haha. Ito, munting pasasalamat lang ito mula sa akin. Ako si Jack Rollins. Simula ngayon, susunod ako sa inyo. Haha. Ay, marunong ka talagang pumili ng timing. Haha. Pero, hindi ako tumatanggap ng estudyante. Lumayas ka na. Anong tinitingnan mo? Gusto mong galing kong kalabising na ganon ba? Hindi, tol. Kung ayaw mo akong tanggapin, etong pulang sobre na to. Pulang sobre? Anong pulang sobre? May nakita ka bang pulang sobre? Hindi ko akalain na makakilala ako ng mas matinik na palpak pa sa akin. Hon, ang sipag mo talaga. Sadyang pinaghandaan ko talaga ang pulang sobre na to para sa'yo. Tanggapin mo at ilibre mo sarili mo. Paalam. Salamat. Hon, ang galing mo talaga. Hindi ko alam na ganyan kataas ang level mo. Pero isang bagay sana, gusto ko pa rin na sagutin mo ako ng totoo. Kanina lang sinabi mo, yung tungkol sa buto at mga bunga, ano ibig mong sabihin? Baka naman may connection ka sa mga loko-lokong yon? Unahin muna natin ang dapat gawin ngayon. Mag-isip tayo ng paraan para mabiyak itong meteoric iron. Pag nahanap na natin yung taong hinahanap natin, tsaka tayo mag-usap. Sandali lang, huwag ka lumihis ng usapan. Kailangan mong sagutin ang tanong ko. Ano bang ibig mong sabihin? Simula pa lang, pakiramdam ko hindi ka kung sino ka nagpapakilala. Lagi kong nararamdaman na ang dami mong tinatago sa akin. Kaya hinala ko, hindi lang simpleng dahilan ang paglapit mo sa akin. Lalo pa ngayon, sigurado na ako. Sinabi ko na sa'yo, inutusan ako ng ninuno ng pamilya Turner, si Louis Turner. Natulungan kang makuha ang posisyon ng ika-57 na henerasyong tagapagmana ng pamilya Turner. Sige, sabihin mo, ano raw ang sinabi ng ninuno ko sa'yo? Sinabi niya na ang pamilya Turner ay haharap sa krisis sa ika-57 na henerasyon. Dapat ang panganay na anak ang maging tagapagmana para maresolba ito. Bakit hindi na lang siya nagtakda ng tuntunin
para paboran ang panganay kaysa sa bunso? Bakit kailangan pa ng tulong ko? Hindi mo naiintindihan, senyorita. Ang krisis ng ika, 57 na henerasyon ng pamilya Turner, ay dahil nga lalabag sila sa mga tuntuning yon. Ayokong matigil ang pamilya Turner sa ganitong paraan. Kaya umaasa akong tutulungan mo ako, senyorita. C. Dahil magaling kang lumaban sa mga demonyo, susundin ko ang gusto mo. Pagkatapos ng 1,000 taon, bababa ako ng bundok para hanapin ang panganay na anak mula sa panahong yon. Bola, sige, magpatuloy ka ng pagsisingaling. Seryoso? Mahigit 1,000 taon na ang nakaraan? Oh, bakit hindi mo nga ikwento kung paano mo nabuhay ng ganito katagal? Isang sinaunang pagong ka ba? Sinasabi ko lang naman, kung maniniwala ka o hindi, nasa iyo na yon. Oo na. Laging tama ang sinasabi mo. Pero, kung hindi mo pa rin ako titigilan sa kasinungalingan mo, tigilan mo na rin akong sundan. Ako, medyo mabagal ako. Baka isang araw makidnap na lang ako. Sandali lang. Ano na naman? Gusto mo bang malaman kung nasaan ang tatay mo? Salamat, dahil lagi mong iniisip yon para sa akin. Pero, ako na ang bahala sa mga problema ko. Paalam. Ano ba to? Ano bang ibig sabihin nito? Bakit ayaw nila akong papasukin? Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Isa tong pangharang na espasyo. Hindi ka talaga makakapasok. Anong gagawin natin? Ang layo pa ng nilakad natin. Basta na lang ba tayong lalayas nang hindi nakikita si Donald? Pwede pang may paraan. Anong paraan? Hindi ba sabi mo, ayaw mo nang makipag-collab sa akin? Hey! Tingnan mo, miss. Ako na ang mali, ayos? Sabihin mo na lang. Anong gusto mong ipagawa sa akin? Para makapasok ka rito, kailangan mo ng susi. Susi? Anong klaseng susi? Grabe. Kaya pala, sinabi ng matandang yon na kailangan nating hatiin ang batong to. Yun pala, itong bato mismo ang susi. Sino yan? Sinong nariyan? Huwag kang mag-panic. Ako lang to. Uy, matanda! Saan ka na naman nagpunta? Uy, sino naman to? Apo mo ba siya? Ako, si Donald Preston, nagpapasalamat at bumabati. Patawad po kung di ako makalugod dahil masama ang tuhod ko. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ang apo nyo? Kailangan talagang turuan. Ang bata-bata pa, pero parang matanda na. Kung umasta, walang galang. Huwag kang magalit, sir. Ito ang ammo ng Howling Oaks Estate. Si Donald Preston. Tama na. Huwag mo na akong lokohin. Ilabas mo na siya agad. May importante akong kailangan gawin sa kanya. Huwag kang magdamdam, sir. Hindi malayo ang hinahanap mo. Nasa harap mo lang siya ngayon. Taglay mo ang aura ng lahing Turner mula Central Plains. Kung di ako nagkakamali, galing ka sa pamilya Turner ng Central Plains. Ikaw nga ba talaga siya? Bukod sa guro ko, sino pa ba ang may ganitong hindi matatawarang pangamoy? Pero, kitang-kita namang ang ilong na ito ay pagmamayari ng legendaryong lalaki mula noong nakaraang siglo. Dapat nasa 80 pataas na ang edad niya. Bakit siya? 126 na taon na ako ngayong taon. Utang ko lahat sa aking tagapagtangkilik dahil sa pagbabagong ginawa niya sa akin. 50 taon na ang nakakaraan. Kung hindi dahil doon,
Nasa hukay na ako nung ako'y umabot ng 70. Pero kahit anong tingin mo sa kanya, halatang bata lang talaga siya. Normal lang yan. Kapag ang antas mo umabot sa landas ng kawalang kamatayan, bumabalik sa kabataan ng katawan mo. May mga taong nabubuhay ng libo-libo taon bago biglang maging immortal. Hindi na bago yan. Ibig sabihin, ikaw talaga ang ninuno ko. Naamoy ko na yon. Aura ng kamatayan yon. Kaya mo bang hanapin ang pinagmulan ng orang ito? Nasundan ko na to. Itong aura na ito, galing sa bundok sa Hilagang Kanluran. Yung 3 tao sa bakuran kanina, dala rin nila ang parehong aura. So, Order of Everlife nga sila. Tara na. Pupunta tayo. Sa bundok sa Hilagang Kanluran ngayon. Para burahin ang mabisit na yon. Dahan-dahan. Ano na naman ang nangyayari? Sinabi mo kanina na kailangan mong gamitin ang aura na ito para mahanap ang katawan ng tatay mo. Tama. Hindi mo ba nabanggit ang order ng Everlife? Kung patay na ang tatay mo, may sasabihin pa akong payo sa'yo. Mas mabuti pa, huwag ka nang pumunta doon. Tungkol sa bagay na yon, kunwari mo na lang na hindi mo alam. Bakit? Miss, may isang bagay na hindi mo alam. Kung lalabas ang mga demonyo sa level mo ng cultivation, madali mo lang silang buksain. Pero pagkatapos ng libu-libong taon ng pagkasira ng mga demonyo, ang mga bundok, nakabuo na ng isang malakas na immortal slaying barrier. Immortal slaying barrier? Sino mang umabot sa level ng Golden Immortal, kahit gaano kataas ang rango nila, pagpasok nila sa barrier na yan, magba-backfire sa kanila. 2 o 3% lang ng kapangyarihan nila ang matitira. So ano ngayon? Ang lida ng Oda ng Everlife, sobrang lakas ng kapangyarihan niya. At 10,000 demonyo ang nagkakalat. Kung ang cultivation mo ay magiging 2 o 3% lang, pagsugod mo doon, parang suicide mission na. Sige, pupunta na lang ako mag-isa. Hindi naman ako Golden Immortal. Hindi naman ako apektado ng barrier na yon. Hahaha. Nagbibiro ka naman, Ginong Turner. Ang cultivation mo, lagpas na sa Golden Immortal. Ako? Golden Immortal? May naamoy akong kakaibang sense sa'yo kanina. Isang natatanging amoy. Ibig sabihin, 3 taon lang ang nakalipas. Mortal ka pa noon. Sa 3 taon na yon, nakaabot ka na sa katawan ng Golden Immortal. Pero tungkol sa aura mo nung 3 taon, wala akong naramdaman ni konti. Pasensya na kung prangka ako, pero nung nawala ka nung 3 taon, saan ka napadpad yung turn? Ako ay curious din. Hindi ko palang tinatanong sa'yo. Ano nga ba ang ginawa mo sa 3 taon na yon? Ang gusto ko lang talagang malaman ngayon ay, kumusta si tatay? Naglalakad tayo mula kanina, pero hindi ka nagsalita. Hindi ka naman ganyan dati. Kung ako ang nasa kalagayan mo, tapos ang sarili mong tatay ay pinatay, at yung katawan niya ay naging isang buhay na sumpa, at yung babaeng kasama mo, nitong buong panahon ay siya palang ninuno mo. Tapos may biglang nagsabi na ikaw daw ay isang Golden Immortal. Ano kaya ang mararamdaman ko? Alam ko. Para sa isang ordinaryong lalaki na nasa 20s pa lang, talagang mahirap tanggapin sabay-sabay lahat. Pero sa maraming bagay, kapag nangyari na talaga, kailangan mo na itong harapin. Gets mo? Naiintindihan ko, lola sa tuhod. Pero, pwede ba akong humiling sa'yo ng pabor? Ano yon? Kung sakaling hindi ako makabalik ng buhay, please, alagaan mo ang pamilya Turner. Tungkol sa posisyon ng tagapagmana, kahit kanino mo na lang ibigay. Balak mo bang sugurin ang bundok? Ano pa nga ba?
Mukhang, hindi mo pa rin talaga gets yung ibig kong sabihin kanina. Dahil marami ng bagay ang nangyari na wala ka nang magagawa kundi tanggapin yon. Kapag ikaw ay pumasok na, mahirap nang makalabas ng walang galos. Alam mo na ang hirap, hindi ko na kailangang sabihin. Oo naman. Hindi maiiwasan ang isang misyon na malapit sa kamatayan. Pero iniisip ko, baka hindi na ako makalabas ng buhay. Bakit pa pupunta? May mga bagay na talagang kailangan gawin. May tatanungin ako sa'yo. Sige, tanong mo. Sinabi mo dati na ikaw at ang ninuno ko ay matagal ng magkaibigan. Ibig sabihin ba na sa ating dalawa, wala tayong dugong magkamag-anak? Siyempre. Kung makakabalik ako ng buhay, gagawa ako ng isang bagay na talagang napakalaking tagumpay. Nagbabala na ako sa'yo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ako ang lola mo sa tuhod. Haha. Kaya nga sinabi ko na ito ay magiging isang napakalaking tagumpay. Ikaw. Kailangan mo munang makabalik na buhay. Julia, nanalo ako. Lola sa tuwid, napagtagumpayan ko na ang lahat ng pagsubok. Pwede mo na bang i-anunsyo? Sa wakas, pwede na akong maging ika-57 na tagapagmana ng pamilya Turner. Lola, hindi mo na pwedeng bawiin ang sinabi mo. Noong unang 2 taon, sabi mo maghintay tayo hanggang sa makauwi si Adam. 3 taon na ang lumipas. Hindi pwedeng patuloy na tatagal pa tong usapan na to. Manugang, hindi ko naman pinapanigan si Ethan. Ang totoo niyan, para sa pamilya Turner, kailangang mapuno ang posisyon ng tagapagmana. 3 taon nang hindi bumabalik si Adam. Sa ngayon, sa lahat ng mas batang henerasyon, si Ethan lang talaga ang pinakamahusay. Palagay ko, siya ang pinakaangkop para sa pwesto na to. Tama. Ano? Maghahari-harian ka na ba? Sally, Lola, huwag kang magkamali ng akala. Wala kaming masamang intensyon. Nagsasabi lang ako ng opinyon ko. Kung tingin mo na hindi dapat ang anak ko, okay lang naman sa amin. Ayos lang yon. Anong tingin mo? Lola, palagay ko sa ganitong sitwasyon, kailangan kong kunin ang posisyon bilang tagapagmana. Nasiraan ka na ba ng ulo? Tumahimik ka na lang. Kapag ganyan ang sinasabi mo, hindi ka ba natatakot na mainis ako? Kapag ginawa mo yan, hindi lang mawawala ang pagiging tagapagmana mo, kundi lalo ka pang mapaparusahan ng matindi. Lola sa tuwid, wala namang masamang hangarin si Ethan sa sinabi niya. Kung hindi ka natuwa, at gusto mong parusahan siya ni hindi nga kakabahan si Ethan. Lola sa tuhod, tingin ko tama si Ethan. Hindi pwedeng kahit isang araw lang na walang pinuno ang pamilya Turner. At pagkatapos ng nangyari, noong 3 taon na ang nakalipas, tuluyang nagbago si Ethan. Ngayon, kahit sa abilidad o sa ugali, wala nang duda na siya ang pinakamainam na kandidato. Nagmamakaawa po kami na paboran niyo ito. Sige, may isa pang huling pagsubok. Tingnan natin kung may tapang kang tanggapin ito. Pakiusap, sabihin niyo po. Ang katawan ng tatay mo ay naipit pa rin sa kabundukan. Kailangan na nating matapos ang isyong ito. Lola sa tuhod, hindi pa kayang tanggapin ni Ethan ito ngayon. Ano? Natakot ka ba? Hindi. Hindi duwag. Si Ethan. Pero sa lakas ko ngayon, parang magpapakamatay lang ako. Kung pupunta ako doon, hindi ako natatakot mamatay. Pero ayoko nang. Walang saysay na magsakripisyo. So, tungkol sa nangyari sa tatay mo,
Pabayaan na lang ba natin yon? Hindi talaga. Kung maging ako, man, ang tagapagmana o hindi, ibuubos ko ang sarili ko sa pag-ensayo. Kung hindi sapat ang 10 taon, gagawin ko 20 o 30. Isang araw, wawalisin ko ang mga demonyo sa kabundukan. Ayos yan. Gusto ko ang determinasyon mo. Hindi masama. May laban ka. Adam. Yulia, bumalik na ako. Adam, oh, kumusta? Bumalik na ako. Hindi ka naman mukhang masaya, ah? 3 taon na ang nakalipas. Sinira ko ang mga plano mo. Mukhang mauulit na naman ngayon. Hindi. Adam, sobrang saya ko na bumalik ka. Sa pamumuno mo, sigurado akong aangat ang Turner family. Pero, tungkol sa pagiging ika, 57 na tagapagmana, baka hindi mangyari yon. Adam, may napagtanto ako sa nakaraang 3 taon. Ang posisyon ng tagapagmana ng Turner family, hindi tungkol sa kasikatan o yaman, kundi sa responsibilidad. Kung ikaw ang mamumuno, susuportahan kita. Nandiyan ako para sa iyo kahit anong oras. Pero hindi pa ako tapos. Ethan Turner, kunin mo ang utos mo. Ethan Turner, kunin mo ang utos mo. Ngayon, bilang tagapagmana ng ika, 67 henerasyon, ina-appoint kita. Bilang tagapagmana ng ika, 58 henerasyon. Kuya, anong ginagawa mo? Kahit hindi ka na ang tagapagmana ng ika, 67 henerasyon. Pwede ka pa rin maging ika, 58. Tatay, may tagapagmana na ang pamilya Turner ngayon. Pwede ka nang magpahinga ng payapa. Hindi ka ba maglalagay ng lapida? Hindi na kailangan yon. Para lang yon sa makakakita. Ang pinaka-importante ay ang monumento sa puso ko. Kaya, ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Turner, talaga bang ipapasa mo na lang? Hindi mo pa rin ba ako kilala? Kung gusto mong lumabas ako at lumaban, game ako. Pero kung gusto mo talaga na magpatakbo ng ganito kalaking angkan, at siguraduhing maayos ang lahat, sa ganyang bagay, mas magaling si Ethan kaysa akin. Ano ang plano mong gawin pagkatapos nito? Susunod. Malawak ang dagat. At mataas ang langit. Gusto kong maglakbay. Makita ang mundo. Dahil desidido ka na, hindi kita pipigilan. Saka, ikaw naman, ang tagapagmana ng pamilya Turner na, ika, 57 henerasyon. Nagawa ko na rin ang pangako ko kay Louie. Ikaw naman paano? Kailan mo balak? Mag-ascend? Anong ibig mong sabihin? Sa galing mo, dapat nag-ascend ka na noon pa. Ang tanging dahilan na hindi mo pa nagawa ay para tuparin ang pangako sa ninuno ng Turner. Ngayon, wala ka ng ibang iniintindi, tama? Pero ngayon, meron na akong ibang iniisip. Anong iniisip mo? Hindi ba't may nagsabi na babalik siya sa loob ng 3 taon para gumawa ng malaking pagbabago? Yun lang ay biro ko. Noon. Mas matanda ka sa akin ng mahigit 1,000 taon. Ano? Kinukuha mo ba ang mas bata? Ayusin mo ang sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin? Ay, masakit. Honey, masakit. Masakit.